Yon, mga master, topic natin to mga master, si Maharlika. Iyak kay Atty. Libayan. Hindi naman totally iyak dito kay Atty. Libayan, no? Pero, 'di ba, yung iniisip ni Maharlika na hindi siya parang hindi yung kinaso sa kanya kasi nga wala naman siya sa Pilipinas, tsaka dual citizen daw siya. Ito, maraming iniiyak kasi itong si Maharlika ngayon eh. Na kinasuhan siya ni, 'di ba, ni Katonying, 'di ba? Ng libel. Tapos meron na siyang warrant of arrest. Warrant of arrest, di ba? Meron siyang warrant of arrest ngayon at umiiyak siya sa kanyang YouTube channel. Kasi nga, dami niyang kasi, dami niyang pinagsasabi na kahit naman ako na sa kanya, no? Kasi nga, no, mga master, itong si Maharlika, no, sa mga hindi nakakalam, no, itong si Maharlika is number 1 na masasabi nating Marcoses loyalist, no? Isa si Maharlika, no? Saksi ako diyan kasi yung panahon ng kampanya, halos lahat naman ng mga vloggers na sang-ayon kay pabor dito kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang pinapanood ko, no? Pinapanood ko sila, di ba? Lalo-lalo na si Ben Barubal. Gusto kong panoorin si Ben Barubal kasi umiiyak talaga si Kalbo. Si Banat Bay, umiiyak talaga yan. Umiiyak yan sa YouTube channel niya. Putik yan. Pag itong si Ben Barubal ang bumarubal kay Ben Barubal, no? Yung nga pala, no, yung about kay Ben Barubal, no, yung sa na-topic natin dito si Ben Barubal, no, sa mga fans ni Ben Barubal, no? Ako, isa rin ako sa fans ni Ben Barubal, no? Ang pinag-uusapan lang po dito is issue, hindi tao po, ha? Wala po tayong against, no, sa pagkatao ni Ben Barubal. Ang lang natin dun sa particular na topic na yun, kung saan na itapik ko si Ben Barubal is issue po, hindi tao. Okay po tayo doon? Tuloy tayo, no? Ito na nga, kay Maharlika, no? Sana ba tayo? Yung yung umiiyak. Si Banat Bay, no? Yung umiiyak si Banat Bay. Yun na nga, no? Yung mga particular na mga vlogger na na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, pinapanood ko talaga kasi masasabi ko rin, no, na like ko talaga si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kahit di pa siya pangulo, yung pa lang siya, kahit may mga tropa din ako may mga tropa din ako na against kay Marcos kasi ganito daw, tawag nito, mamamatay tao daw yung yung dating Pangulong Marcos, no? Yung senior tatay ni Bongbong Marcos, yun na nga, senior daw mamamatay tao, masama daw ugali. Ang ko lang kasi doon, no, ay sa part ko, no, yung magulang ko kasi, kasi panahon nila yung mga magulang ko, no, nabubuhay pa sila. Nakwento sa akin yan ni Papa yung about dyan kay Marcos. Kasi, maliit pa lang ako maliit pa lang ako, parang parang tawag nito, parang na ako, interesado na ako sa mga Marcos. Kasi naririnig ko na yan maliit pa lang ako naririnig ko na parang itong mga Marcoses, 'di ba? Is tawag nito, masasamang masasamang tao. 'Yan ang sabi nila dati, 'di ba? Maliit pa lang ako, naririnig ko na yan. Kahit naman sa libro mababasa mo yan kasi yung panahon ng Marshall, napaka isa daw yung sa pinakamadilim na naranasan ng ating Pilipinas, yung panahon daw ng Marshall. Kaya napatanong ako sa mga magulang ko. Maliit pa ako noon, pero tanda ako na, no? Siguro grade 3, grade 2, parang gano'n. Yung ganong bagay, tinanong ko sa kanila na totoo ba na ganito yung Marcoses. Mga Marcoses, ganyan ba talaga yung panahon ng Kasi parang naging bakit tayo alila sa sarili nating bansa? Na parang mga mismong presidente pa natin, yung nag-aalila sa atin, yung nagpapahirap sa atin. Yung kasi yung mo sa libro 'di ba? Talagang napaka ng libro Kaya siguro din kaya ako yung medyo nagkakating-kating. Pero babalik tayo doon, no, sa yung kaya yung natanong ko kung totoo ba talaga. Pero ang sabi kasi ni Papa, no, maliit pa naman siya yung panahon na yun, no. Pero hindi naman doon nakakatakot panahon ni Marcos. Napakaganda nga ng panahon ni Marcos kasi sa Bohol kasi si Papa natira Sa Bohol yung panahon na yun, talamak ang mga NPA. Yung wala pang Marcoses, no?
wala pa yung mga Marcos, di pa nakakaupo tong si Marcos at hindi pa siya nagdedeklara ng martial law. Sobra daw talaga ang NPA ng panahon na yun. Talagang talamak ang mga NPA. Pero simula daw nang naupo itong si Marcos at nag-declare siya ng martial law, tumahimik ang lugar nila sa Bohol. Yun yung kwento ni Papa. Saka yung mga sinasabi na yung mga sinasalvage daw, na kung ano-ano yung pinaggagawa, na kabulastugan daw, na pinapatay na lang basa-basa, hindi daw totoo yun. Yung mga pasaway lang daw talaga. Kasi nga, martial law, kailangan sumunod sa batas, kasi nga, talamak na ang NPA nun. Kaya, yun yung naging parang plano. Ay, solusyon para dun sa yun ba, nalayo na tayo. Nalayo na tayo mga master. Pero ito na nga, yung yung tungkol dito, no? Nalayo na tayo dito kay Maharlika, putik. Napunta na kay tungkol sa mga Marcoses. Pero yun naman yung ko dun, kaya hindi ako against sa mga Marcos, no? Eh maliit pa lang ako, namulat na ako na itong mga Marcos hindi masasamang tao base doon sa mga pinagsasabi ng libro. Kasi yung talaga yung number 1 yung libro yung sumisira sa atin. Kaya dapat talaga palitan na yan. Di ba? Kaya dyan din ako napatanong sa magulang ko sa mga libro Kasi diktador daw, masamang tao itong si Marcos. Kaya napatanong ako sa magulang ko. Kung totoo ba, no? Pero base sa kanilang na-experience, hindi naman daw. Mahigpit lang. Diba? Mahigpit lang. At doon ko nga na-realize lalo na maganda talaga yung may disiplina. Simula nung napunta ako dito sa Saudi. Kasi takot ako Takot ako gumawa ng dito. Nakakatakot. Nakakatakot gumawa dito ng illegal. No, nakakatakot. Kasi pag di ka madisiplina dito, yari ka. Diba? Ayan. Kaya kung lalo ko naniwala na disiplina. Yun nga rin ang magulang ko dinisiplina lang talaga ni Marcos no, senior yung mga Pilipino kasi sobra na nga, 'di ba, yung talamak ng NPA sa atin, Pilipinas. Kaya nakapag-declare siya ng martial law, 'di ba? Pero naayos naman talaga niya yung Pilipinas. Gumulo lang nung pumasok na yung mga Aki, no? Kaya mga master, no, nalayo na tayo, napakwento ako ng konti sa inyo, no? Ito lang naman yung point ko doon yung kaya nga ako like ko yung mga Marcoses kasi maliit pa lang ako, namulat na ako na hindi masasama ang mga Marcos. 'Di ba? Meron lang talaga nagpapasama sa kanila. Yun yung paniniwala ko, maliit pa lang ako. Kaya nga yung na ko na parang pero medyo binata na ako noon Yung may anak pala itong si Ferdinand Marcos Sr. May anak pala na Bongbong Marcos. Napaisip talaga ako na anong mangyayari kung magiging presidente ito? Anong mangyayari? Diba? Anong mangyayari sa mga kumakalaban kay Marcos talagang todo kumakalaban? Kasi makikita naman natin sa libro, di ba? Bakit nasa libro yan? Diba? Isipin nyo lang, bakit nasa libro yung mga ganong klase ng paninira sa mga Marcoses, di ba? Maiisip mo lang Mula high school, mula elementary hanggang high school, nandun, di ba? Martial law. May topic yan Di ba? Kaya nga, anong mangyayari pag sakaling naging presidente itong si Bongbong Marcos? Tapos yun na nga, naging presidente. Di ba? Yung iniisip ko dati nung high school pa ako, nagkatotoo. Kaya, di ba? Parang napaisip lang ako bigla na, iniisip ko to dati. Tapos ngayon, naging presidente na nga si Bongbong Marcos. At yun, nalayo na tayo sa kwento. Basta ito, no? Itong si Maharlika, no? Isa sa mga loyalist talaga. Loyalist. Marcos is loyalist. Itong si Maharlika nung panahon ng kampanya. Ang hindi ko na maintindihan, bakit? No? Sa tinatagal-tagal niyang naging Marcos is loyalist, biglang isang iglap. Hindi ko rin alam Kasi hindi ko naman sinusubaybayan tong si Maharlika. Naririnig ko lang siya kasi Maharlika. Tunog Pinoy Maharlika. Kaya naririnig ko siya lagi sa mga sa mga vloggers na pinapanood ko na about sa about dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi ko nga alam kung anong nangyari kay Maharlika, bakit siya bumaliktad. Na ngayon ay Gina G, no? Lahat na lang ng tawag nito, lahat ng kasapi, ano ba tawag doon? Kapanalig.
Ano ba yan? Kaalyado. Ano ba yan? Lahat ng mga kaalyado nito ni Pangulong Bongbong Marcos, binibira na nito ni Maharlika. Di ba? Kaya binibira na rin to ngayon yan Binabarubal na to ni Ben Barubal. Talagang barubal. Ayun, pinapanood ko yun. Pinapanood ko talaga. Tawa ko ng tawa. Grabe, no? Kaya ito, no? Natuwa ako na naitapik ito ni Atty. Libayan about dito kay Maharlika. Kasi nakasuhan na itong si Maharlika. Yung, ano kaya ta? Yung kay Katong Ying, no? Yung kay Katong Ying, nakasuhan na itong si Maharlika at ano? Tawag nito, meron na siyang warrant of arrest na ngayon umiiyak siya sa kanyang YouTube channel. At ito, no, naitapik ito ni Atty. Libayan. Ito na lang, si Atty. Libayan na lang yung magpaliwanag sa atin, no? At ito, reaction na natin itong video ni Atty. Libayan, no? Pero papyaw lang, pero mas maganda kasi si Atty. Libayan yung talagang magpaliwanag sa atin kasi si Atty. Libayan yung siyempre, alam niyan, batas niyan. Batas yan. Alam niya niya Atty. Libayan, di ba? About ito sa kaso ni tawag nito ni Maharlika para mawala na yung agam-agam kung dapat ba talaga siyang makasuhan, di ba? Yun yung pinakaano natin dito, no? Yun mga master, pero bago tayo magsimula, syempre shoutout muna sa inyong lahat. Diba? Pasensya na kung humaba yung kwento ko sa inyo. Nakwento ko lang yung buhay ko, no, about sa mga Marcoses, kung bakit like ko yung mga Marcos. Maliit pa lang ako, like ko na sila kasi namulat na nga ako sa ganung klase ng paniniwala na hindi masasama ang mga Marcos, no? May nagpapasama lang talaga sa kanila, no? So ayun mga master, simulan na natin to. Pakinggan natin si Atty. Libayan. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, ito nga, no, may kaso na naisampa laban kay Maharlika. No, ito siya sa Boljak TV. Tapos, syempre, nagtuturo rin siya tungkol sa batas. Unfortunately, mali yung turo niya tungkol sa batas. Tapos, mga kabatas natin, ito kasi yung lagi kong sinasabi. Yung mga tao makasuhan ng isang beses, akala mo expert na. Tama. Hindi po ganun yun, no? Meron tayong kilalang ganun, no? Si D. Okay. Tuloy natin si attorney. Mahirap mag-aral ng batas at mahirap maging makapasa bilang isang abogado for a reason. No, may dahilan yan. Kasi marami kang inaaral. Hindi yung magbabasa ka lang ng isa o dalawa na provisions ng batas, genius ka na tungkol sa batas. Yeah. Parang si Melo Yap, no? Yung kaninang topic natin. So, sakit pa rin talaga ulo kay Melo Yap. Grabe, ang hina ng utak. Ay, nako, Miranda rights na yan. Si Atty. Libayan pa sinabihan ng mga fake news, no? About dun sa Miranda rights. Kasi daw, sinabi ni Atty. Libayan na, kailangan basahan ng Miranda rights. Hindi man lang niya naisip na meron palang option. Tanga talaga ni Meliop. Ito, tuloy na natin mga master. Kami nga mismo na mga abogado, admitted kami, no? O may admission kami na hindi namin alam lahat. Kaya nga kami mismo nag-a-argue, di ba? Tapos tignan mo, may mga tao na makasuhan ng isang beses, magaling na. Huwag ganon. Tapos magtuturo pa kayo ng batas sa internet. Tapos sasabihin na naman ng mga ampalayagang, ito na naman si Atty. Libayan. Ini-invalidate na naman ang opinion ng hindi abogado. Tama. Kung mali, i-invalidate talaga. So yun mga master, naiintindihan nyo na kung bakit di tayo nagtuturo ng batas dito, no? Sa mga bago dito, no? Hindi tayo nagtuturo ng batas. Kung gusto nyo talagang matuto ng batas, ito, si Atty. Libayan, Atty. Claire, Fiscal EJ, yan, panoorin nyo yung mga abogado na yan. Kung gusto nyo talagang matuto ng batas, panoorin nyo sila, no? Dito sa atin sa channel natin, hindi tayo magtuturo ng batas. Mag-aaral din tayo ng batas, kaya nagre-reaction tayo sa mga gantong video para matuto tayo ng batas. Tuloy natin sa Atty. Libayan. Ang yabang! That's so arrogant! That's full of shit! Yung nga pala, no? Yung medyo mahirap kasi yung pangalan. Si Comics. Basta yung may comics din, gumagawa siya ng comics. Nandun na yung ampalayaga.
Andun na yung palayagang. Tingnan nyo. Ano ba pangalan? Kalimutan ko eh. Basta comics, no? Si comics. Yung gumagawa ng comics ngayon, nito na-shoutout na naman din yung na Atty. Libayan eh. Nandun na yung ampalayagang doon sa mga drawings niya ng mga comics. Ang kulit. Tingnan nyo yung mga master, no? Ilalagay ko na lang ulit yung Facebook page niya dito sa ating tawag nito, sa ating comment section. Follow nyo siya para updated kayo sa mga magaganda niyang drawing. Ang galing, malupit mag-drawing. Tuloy natin to. So, kahit mali-mali yung sinasabi nyo, hahayaan lang namin para hindi kami mayabang at full of shit. Yung kasi yung gusto nila, attorney. Ewan ko sa inyo. Diba? Yun kasi yung gusto nila, yung hinahayaan sila sa katangahan nila. Yun yung gusto nila. Putik yan. Ayaw talaga nila na merong mga nagdidibang sa atin dito, no? Nagdidibang na mas may alam sa batas, no? Tsaka syempre may alam sa mga ano lang, yung mga tawag nito, ano sa buhay, di ba? Kung tama ba o mali, di ba? Ayaw nila yun eh. Ganun sila kaampalaya. Ito, mga kabatas natin, no? Bibigyan ko kayo ng konteksto. Itong si Marlica, nakasuhan ng cyber libel ni Katunying. Hindi kami nag-uusap ni Katunying tungkol dito, ha? Napanood ko lang ito, no? Napanood ko lang ito. Ngayon, sinasabi niya na tanim kaso yung nangyari sa kanya. Bakit? Number one, mga kabatas natin, nagpapunta siya ng tao doon sa address na nakalagay doon sa sabina niya na galing sa prosecutor's office. Ngayon, sabi niya, nag-imbento daw sila ng address. Kapag nag-imbento ka daw ng address, tanim kaso na yon. Tandaan niyo mga kabatas natin yung lagi nating sinasabi, no? Hindi kasali sa probable cause yung tamang address. If the prosecutor finds probable cause based on the affidavits that were submitted, valid yun. At lagi ko rin sinasabi sa inyo mga kabatas natin, paano pag hindi mo alam yung address nung kinasuhan mo? Hindi ka na pwedeng mag-file ng kaso. So, ang gagawin mo lang pala para pag gumawa ka ng krimen, no? This is how absurd. Yung claims ni Maharlika, no? This is how absurd it is. So, kapag kunwari, ayoko makasuhan ako, hindi ko lang sasabihin sa tao kung saan yung address ko. Tapos, ang gagawin ko na lang, imimislead ko yung mga tao sa ibang address. Eventually, gagawin kong depensa yun na hindi ko address yan. Para we can actually drive to the point even better kahit nga hindi alam yung pangalan mo. Jane Doe o kaya John Doe ang ilalagay doon, pwede ka pa ring makasuhan. Walang problema doon. Hindi tanim kaso kung ganon. At saka, tulad ng sinabi ko rin, hindi porke hindi ka nakasagot sa prosecutor, wala na yung kaso. invalid na yung nangyaring preliminary investigation. Kasi nga, kapag meron silang sufficient evidence to warrant probable cause, it's still valid. At tignan natin yung mga sinabi niya, mga kapatid natin. Ito, naturo naman sa atin na ito nilibayan yan, di ba? Pag nahuli ka na, doon lang i-correct, di ba? Parang, saan bang topic yun na ano na ito nilibayan? Yung kay Rapi Tulfo rin ata yun, di ba? Kay Rapi Tulfo. Medyo limot ko na, medyo matagal na kasi yun eh. Basta yun, di ba, itatama na lang yun pag nahuli ka na. Di ba? Kasi nga, kahit nga ano yung pangalan yung gamitin, pinangalan sa'yo, kinasuhan ka ng ganito. Parang ako, di ba, kinasuhan ako. Ang nakalagay sa akin is A. Puluna, yun yung pagkakalam. Pero nasa comment section naman yung buong pangalan ko eh. Ay sa description, nandun naman yun. Wala lang address. Pero nandun naman yun. Nandun ba? Ko rin tanda. Pero yun na nga, di ba? Basta ganun, i-correct na lang yun. Pag nga rin nahuli ka na. Nasa kote ka na. Kasi parang AKA mo na lang yun eh. Kasi hindi naman alam yung totoong pangalan mo. Pero, di ba, may kaso ka. Ganun pa rin yun, di ba? Tatama na lang. Kinakasahuan mo na si Maharlika na alam niya na nasa Amerika, pero ginawa nila kaya natatawa ako sa kay Maharlika. Ang kulit talaga ng salamin niya. Hindi ko alam kung yan talaga yung style niya, no? Pero
Ang laki na, tapos pag ganun, alam mo yun si, si Catwoman. Ganyan ba yung ni Catwoman? Oo, ganyan, pero pahaba, di ba? Pag ganun naman yun. Ang kulit ito nga kasi, ang kulit ng pormahan niya eh. Sabagay, trip, kasi kanya-kanyang trip yan. Trip niyan, wala tayong magagawa, ganyan ang gusto niya. Nila ng address, ng fake address. Kawawa naman yung taong si Eden Contreras na may 3 anak daw na lalaki na 13 to 15 ang edad. 'Di ba? Na sila ay taga Bicol. Yun. Tapos what a coincidence na doon sa address kung saan linagay sa Sabpina para kay Maharlika, may Eden Contreras din doon. Itong si Maharlika, ang tunay niyang pangalan, Eden Contreras din. Di ba? Tuloy natin. Hindi ako taga Bicol. At sinabi pa ni Kuya doon, di ba? Malayo-malayo ang mukha natin. Actually, Exhibit A pa lang tayo. Mayroon pa tayong Exhibit B and C kasi pinabalikan ko palangga today. Actually, tapos na. I will play it late tomorrow. May na-interview pa tayo doon na mismong naging kilalang-kilala yung Eden Contreras at meron akong follower doon. Yeah. Mga kabatas natin, will that be a defense? In case you were filed a case, sasabihin mo, hindi po dyan yung address ko. Hindi ang depensa. Anong gagawin ng korte? I-amend lang. Yung records para i-reflect yung tamang address mo. Di ba? Kaya dito, yung mga followers ni Maharlika, sigurado umiiyak yata ni Libayan. Natin. Kilala ako. Talagang bonggang-bongga. Abangan niya yun. Bukas sabi niya, Maharlika, kilala ko yan. But hold your breath. Bukas yan sa Exhibit B natin. So ngayon, mga kababayan, ulitin natin, anong klaseng police o ito, police naman. Sheriff. Yung nag-serve nitong SOMO na ito in July, di ba? Na hindi niya sinabi sa korte na wala talagang nakatira. So kaya nga, mataas ang porsyento na maaring kasabwat. At ang mangyayari lang naman doon, pag nag-serve sila tapos wala yung tao doon, return to sender. Kung sheriff yan, gagawa lang siya ng sheriff's report, sasabihin niya na hindi served yung summons. Yun. Tapos na. Hindi naman nila kailangang i-serve kasi yan actually para matanggap mo. Kasi that is a subpoena from the prosecutor. Ang kailangan mong matanggap, kasi nga jurisdictional siya, yung mga civil cases. Yung summons na galing sa civil cases, kailangan mong matanggap yon. Otherwise, void. Null and void yung magiging proceedings. Bakit? Kasi the jurisdiction over your person was not acquired. Ang civil case, mga kabatas natin, jurisdiction over the person is acquired through service of summons. Sa criminal case naman, jurisdiction over the person is acquired through arrest or voluntary surrender. Okay? Aring itong talagang si Tuning ay miyembro ng sindikato, kaya kayo kung kinasuhan kayo ni Tuning ng ganitong klaseng ginawan kayo ng arrest, you have to speak up now at pagtutulungan natin to, dudurugin natin ang buong. Yan talaga maganda na merong mga abogado. Na may mga abogado na dito sa social media. Kasi kung wala, kawawa yung mga nakikinig kay Maharlika. Paniniwalaan yung sinasabi ni Maharlika, di ba? Kaya nga maganda na meron eh. Kaya yung mga ampalayagang, kayo umiyak? Di ba? Maganda naman talaga na merong abogado. Isipin mo, di ba? Kinukorek ni Atty. Libayan yung sinasabi ni Maharlika na fake news. Di ba? Di ba? Ganun lang yun. Isipin mo yun. Ba't ayaw nyo? Ayaw nyo na may nagdidibang sa mga mali. Kaya nga, di ba? Pero hindi, di ba? May nag-ano. Kagaya na may layap. Ha? Ang palayagang. Di ba? Maganda naman talaga yung may nagtatama sa atin. Ayun nyo ba yung natututo tayo?
Alam mo ba, gusto nyo, panghabang buhay na lang tayong tanga? Ganun ba yun? Di ba? Di ba? O, ay, ganyan particular na ganyang klaseng issue, no? Na medyo malalim. Malalim. Kung iisipin talaga, malalim. Medyo nakakagulo. Di ba? Diba? Pero kung iisipin mo, ganun pala yun. Ibig sabihin, walang mali. Diba? Wala namang mali. Kung sakaling hindi tama yung address, diba? May solusyon ng batas dyan. Ganun lang yun, diba? Eh kung walang nagtuturo sa atin ng ganyan, kagaya ni Atty. Libayan, kagaya ni Atty. Claire, kagaya nila Fiscal EJ, wala nagtuturo. Eh di wala na, tanga-tanga na tayo lang. Diba? Eh, huwag kayong masyadong umiiyak, di ba? Tignan nyo na lang kasi yung kung ano ba yung pinupunto nila. Di ba? Intindihin nyo lang mabuti. Huwag nyo na silang idibang kasi nga, mahirapan lang kayo. Mas mahirapan lang kayo ng todo. Sasakit lang utak nyo. Di ba? Isipin nyo, nagtulong-tulong na kayo. Nag-isip, di ba? Dami na kayo, ang palayagang. Pero wala, puro sabaw pa rin, di ba? Puro sabaw. Nagsama-sama na yan, ha? Di ba? Mag-isip kayo na maganda naman talaga na merong mga gantong profesyon dito sa social media, lalo-lalo na kung batas ang pinag-uusapan, di ba? Gustong-gusto natin mangialam sa mga politika, kailangan may alam din tayo sa batas, di ba? Ganun naman yun. Kayong umiyak, iyak-iyak kayo ng iyak. Ito po. Well, or pwede nyo harapin yung kaso nyo, di ba? Yung aking email, Balitang Maharlika. Ito sabi niya, jurisdiction in California, USA, no. Yan nga ang isang ide-debunk ko dito. Kasi, alam nyo, mali-mali yung mga pinagsasabi nila eh. At Gmail, pwede nyo po ako makontak. Tandaan nyo, dalawang klase ng jurisdiction sa criminal cases. Jurisdiction over the person, tapos jurisdiction over the crime. Yung jurisdiction over the crime, dapat mangyari doon sa territorial jurisdiction ng korte na yon. Yung jurisdiction over the person, tulad nga sinabi ko sa inyo, it is through arrest or voluntary surrender na nakukuha yung jurisdiction over the person. Yung parang nangyari dito sa ano, no? Yung kay yung vice mayor, di ba? Na kung saan pinilit ni Rapi Tulfo na yung mga judge na papunta. Kasi di ba nangyari yung sa Nueva Vizcaya. Pero yung mga pulis nag-file ng search warrant sa Nueva Ecija. Tapos dinismiss, hindi sila binigyan ng search warrant. Kasi hindi naman doon nangyari yung particular nga na crime. 'Di ba? Kasi nga lang itong namang kay Katong Ying, 'di ba? Person to eh. Person yung tinira dito ni Maharlika, kaya kahit saan, 'di ba? 'Di ba? Eh siya Atty. Libayan na magpaliwanag no. Pero madali lang naman intindihin eh. Sobrang dali lang naman intindihin nun. Kung matagal ka na nakikinig kay Atty. Libayan, no, madali mo na lang magigits yung ganung bagay. Basta pag, kunyari, crime, dapat kung saan ang galing yung crime, o kung saan ang galing, kung saan nagawa yung krimen na, kunyari, pagpatay, di ba, mga ganon, sa particular area, doon magaganap yung doon mangyayari sa korte, manggagaling yung search warrant, or warrant of arrest, di ba? Di ba? Pero kunyari, pag person, kagaya niyan, libel, di ba? Libel, kasi, yun na nga, si Atty. Libayan na yung magpaliwanag do. Pero basta ganon, madali na lang na maintindihan yun, di ba, mga master? Alam na naman natin yan, mga kabatas. Madali na lang yun, di ba? Tuloy natin to. Diyan, kailangan kong tinaniman kayo ng kaso dahil si Tuning ay kasabwat na ng gobyerno ngayon. Sinabi ko naman sa inyo. Yan talaga, grabe na, no? Hindi ko maintindihan, no? Isa rin ako sa sobrang, ano bang meron? Bakit talagang todo sira siya ngayon sa gobyerno natin? Yan, nasabi ko nga na sobrang like ko itong mga Marcoses. Kaya, si Maharlika sa akin. Ha? Lahat ng mga umaano sa sa gobyerno, kala Bongbong, hindi lang naman sa no. Yan, yung mga kalyado ni Bongbong, di ba? Kaya, na sa akin yung mga ganyan tao. Di ba? Di ba itong si Maharlika dati, supporter ni Bongbong Marcos? Yes, ano nangyari? Yan na nga eh. Di ba yan na nga rin, no? Yan nga. Alam nyo ba, mga master, kung ano nangyari? Yung mga kabatas natin dyan na nanonood kay Maharlika. Kasi ako, hindi masyado eh. Pinapanood ko, pero
Iba eh. Iba talaga yung pinapanood ko eh. Diba? Yeah. Tuloy natin. Kasama sila dati, bakit nag-aaway-away na sila? Yeah, hirap magsalita, attorney. Tuloy natin. Itong Pero gobyerno, maraming yung ano no, na maraming nagsasabi na ano, tungkol sa ano. Posisyon nata? Parang ganon. Hindi ko sure ah. Hindi ko sure. Parang ganon eh, posisyon. Kay Marley ka ba yun? Basta ganon eh, may naririnig akong ganon kasi tapos na rin kasing eleksyon kaya wala na akong pakialam sa ganung bagay. Panalo na si Pangulong Bongbong Marcos, panalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos na, di ba? Harapin na natin yung katotohanan. Kung ano yung ano, mangyayari, di ba? Solusyonan na yung lahat ng problema. Yun na yung nasa isip ko eh. Hindi ko maintindihan bakit ngayon nagbabaliktaran sila. Diba? Alam sa kanila? Lisa Smugs ay hindi lang Bakit Lisa Smugs? Ang dami ko na hindi. Dami niyang binibira, attorney. Dami niyang binibira. Pati si, ano, no, yung, pati yung asawa ni, ano, ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos lahat. Ewan ko. Sabi ni Manalo, bias ka, attorney, kasi friend mo si Tony. Tignan niyo kung bias ako. Di ba? Tignan niyo kung hindi tama yung paliwanag ko. Doon niyo sabihin na bias ako. Kung mali yung paliwanag ko, malamang bias ako. Pero pag tama, hindi ako bias. Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit? Lahat ba ng kaibigan bias? At saka hindi ko, well, I don't know if he can consider me as his friend or me considering him as my friend. Kasi nga, yun, nagkaroon kami ng interview. Nagkakausap kami minsan. Pero, well, when it comes to the friendship na talagang close, hindi naman ganon. Pero tulad nga yung sinabi ko sa inyo, if you think I'm biased, then call me out. Ganun lang naman eh. Sabihin nyo, bias ka, attorney. Dahil, Yan. hindi valid na dahilan yung friend. Bias ka dahil ito yung sinabi mo, dapat ganto. Kaya nga, Diba? dapat, di ba? Kaya nga lagi sinasabi ni Atty. Libayan, no? Mga tulponatics, no? Sipin nyo, laging sinasabi ni Atty. Libayan, issue hindi tao. Kung talagang bias si Atty. Libayan, i-particular nyo kung ano yung yung issue na sinasabi nyo, naging bias siya, di ba? Hindi yung friend lang, di ba? Yan din yung lagi ko naririnig. Sa bagay, gano'n naman din ako minsan. Di ba, sa mga, may makakilala tayo kung sinasabi natin, ay, hindi mo naman ano yan, kaibigan mo yan eh. May mga ganun, di ba? Pero hindi natin maano kung ano yung pinupunto natin kung bakit hindi niya, di ba? Kaya kung bakit bias siya doon, di ba? Tuloy natin. Simple lang naman eh. Simple lang. Lisa Smugs daw kasi, siya yung sinisisi sa smuggling sa agriculture. Okay. Sabi ni Andrew, na-interview lang friend na palapag naman ng stages of friends. Smuggler daw si Lisa. Okay. Tuloy natin. Ako, ang ang tinaniman, marami pa silang tinaniman. Mga doctors, parating na. Mga doctors na magrereklamo. Sinabi, ang isang Maharlika na based sa Amerika, tinaniman ng kaso, na sabi ko nga, kahit saan nyo tignan na ang gulo, wala akong ginawang krimen sa Pilipinas. Yan. Ito kasi yung mali na naman dito. And I have to correct people here. Maraming ganyan na nasa Amerika. May naaalala ako noon na isang tao din na nagsasabi na, nandito ako sa Amerika. Sabi niya. Hindi ako makakasuhan kasi nga yung jurisdiction ng kaso Amerika. Dito nyo ako filean sa Amerika. It doesn't work like that here in the Philippines. Okay? Kasi yung gusto nyo sabihin tignan nyo. Tignan na ang gulo, wala akong ginawang krimen sa Pilipinas. Even dito sa Amerika. So, pero gusto ko i-highlight sa inyo na ang libel case
ay territorial. Ibig sabihin, dapat ang crime, kasi ano yan crime na yan hindi makukulong ka dyan, di ba? Ay, dyan mo ginawa sa Pilipinas. Ito, bago natin tuloy sa Atty. Libayan, no? Yan, mga tulponatics. Kung walang mga professional, no? Pagdating sa larangan ng batas, kung walang ganyan dito sa social media, wala sila sa YouTube, hindi sila pumapasok. Kasi ayaw na ayaw yung pumapasok sila Kasi ayaw na ayaw yung pinakikialaman kayo Di ba? Yung mga ampalayagang. Ha? Paano kung wala? Walang ganyan. Katulad nila Atty. Libayan, Atty. Claire, di ba? Atty. Claire Castro, nila Fiscal EJ. Paano kung wala, no? Yung mga tao, no, maniniwala na lang sa mga ganyan kagaya ni Maharlika. Sipin mo yun, sinasabi ni Maharlika, wala kasi sa Pilipinas, hindi kasi sa Pilipinas nangyari yung krimen. Kasi nasa Amerika siya di ba? Doon yung nagawa yung krimen, o doon daw siya kasuhan kasi doon siya. Nandun siya sa territorial na yon sa Amerika. Di ba? Isipin niyo yun, kung walang Atty. Libayan, walang Atty. Claire, walang Fiscal EJ na nagtuturo ng batas, di lahat tayo maniniwala kay Maharlika, di ba? Hindi ko pinupunto dito yung mga ni Atty. Libayan kasi mas maganda si Atty. Libayan na magpaliwanag ng batas kasi sa kanya yan, di ba? Mas ni Atty. Libayan yan. Ang inaano ko dito sa mga nanonood sa atin is paano kung walang ganyan tao? Di ba? Hindi sila interesado dito sa social media. Hinahayaan na lang tayong mga manonood na maging tanga, di ba? Tanga sa batas, tanga sa kaalaman, di ba? Sipin niyo yun. Paano kung wala? Hindi wala. Maniniwala tayo kay Maharlika. Ako dito, bubulyawan ko yung mga nasa Pilipinas. Pagsasabihan ko ng mga talagang live bilos ng mga salita. Kasi kanyari, napanood ko si Maharlika. Ganun pala yun. Okay. Babanatan ko si ganto. Babanatan ko si Atty. Libayan. Kanyari, example na natin, mga Tilponatics. Atty. Libayan. Babanatan ko ng gusto. So, parang yun. Kasi parang wala nga ganyan Ang hirap. No? Mali. Basta, kunyari, di ba? Gobyerno, babanatan ko ng gusto yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Kunyari, ayaw kay Bongbong Marcos, no? Babanatan ko ng gusto. Live bilos lahat ng mga pinagsasabi ko. Kurap yung mga ganyan. May milyon na kinuhang ganyan dito yan. Yung smuggling yan. Di ba? Lahat na yun sasabihin ko kasi ang pagkakaalam ko, wala akong kinumit na krimen kasi nandito ako sa Saudi, di ba? Yung krimen nangyari dito sa Saudi, pero base nga sa sinabi ni Maharlika, territorial, no? Wala sa teritoryo ng Pilipinas nangyari yung krimen, di hindi ako makakasuhan. Parang ganon. Kasi hindi naman parang ganon, ganon talaga, no? Yun yung paniniwala ni Maharlika, napanood ko si Maharlika. Ginaya ko yung ginawa niya. 'Di ba? Ginaya ko yung pag-aano niya, 'di ba? Yung mga banat niya. Ganon kasi nandito naman ako sa ibang bansa Bakit ako matatakot, 'di ba? Ganon isipin niyo 'yan, mga Tulponatics. Paano kung wala, 'di ba? Ganon ang gagawin ko. Isipin niyo lang, 'di ba? Ang laking tulong ng mga katulad nila Atty. Libayan, 'di ba? Nila Atty. Claire, na nandito sila sa social media kasi tinuturuan nila tayo ng batas, ng kaalaman. Kasi kung wala nga nagtuturo, yung makakapanood kay Maharlika, di ba? Gagayahin si Maharlika. Kasi isipin, bakit naman ako matatakot? Wala naman, di ba? Nasa naman? Tawag nito? Nasa ibang bansa naman ako. Di ba? Ganun lang yun. Isipin nyo lang, mga Tulponatics, di ba? Sip lang kayo. Di ba? Mali! Why? Because libel cases, especially cyber libel, yung ginagawa o yung kinaso kay Maharlika, mga kabatas natin, ang jurisdiction yan kung saan nakatira yung nag-complain. Yung private complainant. Okay? Tandaan nyo yan.
hindi siguro nanonood ng batas natin eh. Pero alam ko doon sa mga ano no, doon sa mga kabatas natin, alam nyo na yan. Basic na sa inyo yan. Yes, attorney. Yes, attorney. Kaya lang alam ko rin na Lobat kasi, baka lobat eh, no? Hindi gumana. Walang record ng boses, problema yan, putik yan. Pero gumagana naman, na-charge. Ano kasi tayo, naka-condenser mic tayo eh. Ano pala, sound card, no? Naka-sound card tayo. Kaya meron tayong ganito, lock track. Kaya tuloy natin si attorney, nawala tuloy tayo. Wait nga lang, balik natin ng konti. Tayo kay Maharlika. Makukulong ka dyan, di ba? Ay, dyan mo ginawa sa Pilipinas. di ba? Mali! Why? Daw. Because diba? Mali daw yun, no? So, mga tulpo natin, paano kung walang katulad ni Atty. Libayan na nagko-correct sa ganyan? Tapos. Di ba? Yung mga nanonood dito kay Maharlika, gagayahin si Maharlika. Kasi mga nasa ibang bansa naman sila, kagaya ko, magsasabi na ako ng kung ano-ano sa mga nasa Pilipinas. Kasi hindi naman ako makakapag-commit ng crime kasi hindi naman nangyari sa teritoryo ng Pilipinas yung crime na ginawa ko. Di ba? Sipin nyo yun. Kaya huwag kayong magalit kung bakit nandyan sila Atty. Libayan. Dapat nga matuwa tayo. Huwag kayong di ba? Kayong talanga. Hindi lang talanga, nangihila pa babayan. Huwag kayong huwag kayong T. Yun, huwag kayong T. Ha? Isip kayo. libel cases, especially cyber libel, yung ginagawa o yung kinaso kay Maharlika, mga kabatas natin, ang jurisdiction niyan kung saan nakatira yung nag-complain. Yung private complainant. Diba? Sipin nyo. Okay? Tandaan nyo yan. Hindi siguro nanonood ng batas natin eh. Pero alam ko, doon sa mga doon sa mga kabatas natin, alam nyo na yan. Basic na sa inyo yan. Basic na lang yan. Kaya lang, alam ko rin na maraming nanonood kay Maharlika, hindi nila alam yan kasi pinapaniwalaan nila na ganyan. No. Ito, mga palangga. Mga palangga, manood kayo kay Atty. Libayan, no? Number 1, no? Atty. Libayan, Atty. Claire, Fiscal EJ, mamili kayo dyan, no? Mamili kayo dyan. Kung sino yung magustuhan nyo, nasa inyo yan. Pero lahat yan may matututunan kayo. Diba? Lahat yan may matututunan kayo. Panoorin nyo yung mga yan. Diba? Sa umpisa lang yan, masakit talaga ulo nyo. Kaya nga, diba sinasabi ni Banat Bay, sumasakit daw yung ulo ng mga banateros. Yung pinapanood si Atty. Libayan kasi, hindi nila maintindihan kasi nga common sense yung ginagamit. Pero yun na nga, diba? Panoorin nyo yung mga ganyang, topic, ay mga vloggers, di ba? Vloggers. Mga ganyang content creator, no? Katulad nila Atty. Libayan, content ni Atty. Libayan dito is magturo ng batas. Tulad ni Atty. Claire, nagtuturo ng batas. Tulad ni Fiscal EJ, nagtuturo ng batas, di ba? Magandang panoorin yan, mga palangga. Mga palangga! Panoorin nyo, yan, mga yan. Mga abogadong yan, no? Kahit sinong abogado, no? Basta pag may nakita kayong abogado na nagtuturo ng batas, sa social media, panoorin nyo. No? Kaysa yung makinig kayo kay Maharlika. Wala kayo mawapala, no? Kasi yun na nga, kung katulad ko ako, napanood ko si Maharlika, tas hindi ako nanonood sa mga abogadong vloggers, kagaya nila Atty. Libayan, Atty. Claire, Fiscal EJ, wala. Diba? Gagayahin ko yung ginagawa ni Maharlika. Kasi isipin ko, hindi naman ako makakasuhan. Bakit ako makakasuhan? Nandito ako sa Saudi. Di ba? Tawag nito, yung nilalibel, yung binabanatan ko naman, yung nasa Pilipinas. Di ba? Base sa mga sinasabi ni Maharlika, hindi naman daw, wala sa teritoryo ng Pilipinas yung ginawa kong krimen. Di ba? Kaya lusot ako. Yung pala, hindi. Dahil hindi ko alam yung batas. Di ba? Kaya maganda na nakikinig tayo sa mga ganito. No? At saka huwag kayong magalit mga tulpo natin kung bakit may mga ganito sa social media. Dapat matuwa tayo. Di ba? Tulponatics! Ang palayagang! Ano ang mangyayari dyan? Because jurisdiction is where the private complainant resides, pwede niyang i-file yun kung saan siya nakatira. Diba? I-hearing yun kung saan siya nakatira. Ikaw yung dadayo doon. Yun yung masakit. No? Yan yung masakit sa sa mga ganyan. Lalo na yung kasong libel. Cyber libel.
Kunyari, taga Luzon ka. Tapos, yung nilibelos mo, taga Mindanao, sa Sulu pa nakatira. Doon nag-file ng case. Sakit ng bangs mo. Kaya tayo mga kabatas, iwasan talaga nating mag-commit ng libels. Cyber libel. Kahit anong crime, di lang cyber libel, no? Kaya dapat maging maingat tayo sa lahat ng bagay, no? Kaya mga palangga, manood kayo kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire, at saka kay Fiscal EJ, no? Para hindi kayo makapag-commit ng mga libel, no? Lalo na yung mga tulponatics, saka mga tulponatics na vloggers. Manood kayo sa mga ganyan para di kayo laging ampalaya. Ngayon, mga kabatas natin, si Maharlika, nandun sa Amerika, pwede bang tumuloy yung kaso niya? Pwedeng tumuloy yung kaso niya. Diba? Yung kaso niya, mga kabatas natin, pwedeng umabot hanggang ma-issuean siya ng warrant of arrest. Titigil doon. Ngayon, tutuloy na naman yan kapag nahuli na siya. O kaya, nag-voluntary surrender siya. Okay? Tuloy natin. Diba? Even mismo Sabi ni Just DLV, kahit US citizen attorney, yes. Kahit ano pa. Pag umuwi ka dito sa Pilipinas, pwedeng may warrant of arrest ka na. Kahit anong citizenship mo. Okay? Kasi yun, madali yun, madali malalaman, no? Kasi pag pag uuwi ka, makikita yan immigration Tapos makikita na ng mga pulis na pauwi ka na. Natimbrehan ka na, doon pa lang sa airport, dali ka na. Talagang, ito yun na nga ito din yung kay Maharlika, no? Kung totoo talaga yung mga pinagsasabi niya, bakit hindi siya umuwi? Diba? Kasi wala namang magpapatunay ng mga sinasabi niya, kundi siya lang. Diba? Kasi siya yung nagbibintang Alangan pa lang yung napagkuha niya ng impormasyon yung diba? Napagkuha lang naman niya ng impormasyon, siya naman yung nagsabi. Diba? Kaya siya nakasuhan ng ganyan, ng libel, cyber libel. Kung totoo, yung pinagsasabi mo, umuwi ka nga. Yan lang yun. Umuwi ka kung talagang totoo yung mo. Lalo na yung sa gobyerno pinagsasabi mo. Diba? Na smuggling, may mga korupsyon na nangyayari. Umuwi ka. Patunayan mo kasi ikaw lang magpapatunay niyan kasi ikaw yung nagbibintang. Diba? Para ka naman si Rapi Tulfo niyan. Ikaw na yung pinagbintangan, ikaw pa yung magpapatunay na hindi ikaw yung gumawa. Tuloy natin mga master. Sa mga article, sa PEP, sinulat yan sa Philippine Star na sinasabi ni Taberna na never niya pinanood ang video ko. Kaya nga ang question ko sa kanya, saan ka magbe-base ng libelous statement against me kung hindi mo napanood ang video? Doon pa lang napakasinungaling Jimo. Well, pero malamang pinanood niya na, di ba? Yun na nga Madali lang naman isipin malamang pinanood niya na. Paano naman siya gagawa ng salaysay kung hindi niya papanoorin yun? Yan na nga, kung mag-iisip lang din, madali lang naman yun. Bakit? Sa tingin mo, ito bang si Anthony Tabernas? Di ba? Wala ba siyang mga kamag-anak? Wala ba siyang pamilya? Wala ba siyang mga kaibigan? Di ba? Wala bang nakakakilala dito kay Anthony Taberna? Di ba? Madami, di ba? Malay mo, meron nakakapagsabi na, na ganito, attorney, Taberna, merong sinabi sa si Maharlika na libelous, na parang below the belt, Pinanood na ni Katong. Nakasuhan tuloy siya, di ba? Nakasuhan tuloy si Maharlika kasi libelous yung sinabi niya. Mahina din mag-isip ng si Maharlika. Tanggalin mo nga yung salamin mo. Malamang hindi niya pinapanood noon. Talagang itong mga taong ito talo pa ang nangingitil ng buhay ng tao. You know what? Sabi ni DJ Byron Music and Topic TV, paano attorney umamin si Maharlika na dual citizen siya tapos meron ng lumabas ng warrant of arrest niya, attorney? Yun nga, well, kahit anong citizenship mo, if you are in the Philippines, you will be subjected to the laws of the Philippines. Kahit US citizen siya, kahit American citizen siya, kahit anong citizenship niya, it will not matter. Because you violated a law in the Philippines, which the Philippines has jurisdiction, kasi ang jurisdiction ng cyber libel ay kung saan nakatira
yung nagrereklamo, kahit nasaan ka sa Pilipinas, it does not matter at all. Ay, sorry. Kahit nasaan ka sa buong mundo, it does not matter at all. It's the same person, it's the same character. Ang mga kriminal, ang mga mamamatay tao na nagtatanggal ng hasang, tinatanggalan nila ng buhay. Ang mga taong dapat, magkaroon ng freedom to breathe, di ba? Pero ito, okay. Sige, wala na. Parang, yun lang naman ang gusto kong no. Because, ipaliwanag. Because I'm surprised. No? I'm surprised. Kasi nga, bakit hindi pa nila alam yan? Vloggers sila na matagal. Yun na nga Actually, maraming hindi alam yan Tapos they think they are protected because they did it outside the country. You are not. Okay, maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad ng laging sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na natutulog ng mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Yon, mga Tulfonatics. May natutunan ba tayo, mga Tulfonatics? Mga Tulfonatics, may natutunan ba kayo, no? Yung mga Tulfonatics na vloggers dyan, di ba? Kaya maganda yung nanonood tayo sa mga ganito, di ba? Mga master, di ba? Mga kabatas, no? Tayo naman talaga, sureball naman talaga tayo nanonood tayo kay Atty. Bayan. Nanonood tayo kay Atty. Claire, kay Fiscal EJ, di ba? Natututo tayo ng batas. Alam na natin yung mga kahit basic na lang, di ba? Kahit basic lang, di ba? Lalo na yung mga ganyang bagay kasi mahirap Di ba? Diba? Walang exempted sa batas Kahit inosente ka sa batas, hindi ka exempted doon, di ba? Kasi parang yan, duty mo yan. Na kailangan alam mo yung batas ng bansa mo. Di ba? Dito nga ako nga nandito sa Saudi, inalam ko yung batas nila dito Wala, putik, malulubat na naman nata yung sound card. Ano ba yan? Hindi nagcha-charge. Di ba? Kaya maganda talaga na meron talaga tayong napapanood na ganyan. May pagkukuhanan tayo ng impormasyon. Kaya kayo, mga Tulfonatics, di ba? Na, wag kayong magalit kung bakit may mga ganyan dito sa social media. Kasi, dapat nga, magpasalamat pa tayo at matuwa tayo na may mga ganyang profesyon, mga professional sa mga larangan nila na nandito sa social media. Hindi lang naman abogado Diba? Doktor. Kagaya nila Doc Adam, diba? Ang daming dinibunk ni Doc Adam about sa medicine. Diba? Madami. Mga engineer. Diba? Mga ganon. Mga professional talaga, diba? Professional sa kanila mga kanya-kanyang trabaho na nandito sa social media. Dapat matuwa tayo na may ganyan. Kasi nadidibunk yung mga wrong information, diba? Lalo na, particular sa batas. Diba? Partikular sa batas. Kailangan talaga nating aralin yan. Kahit hindi tayo abogado, di ba? Dapat may responsibilidad tayo na aralin yan. Para nga, hindi tayo maling lang. Kasi nga, lamang ang may alam, di ba? Kagaya nga yan, yung kay Maharlika, hindi niya alam na pwede siyang mag-commit ng crime kahit nasa, nalulubat talaga. Kahit nasa ibang bansa siya, kasi ang ginawa naman niya, libel, cyber libel, di ba? Makapag-commit pa rin siya ng crime. Di ba? Mga ganang bagay. Kaya kayo magalit mga Tulfonatics kung dinidibang tayo ng mga, yung mga professional na mga tao, kagaya ng mga abogado. Di ba? Hindi porkit po nyo, yung dinidibang, umiyak na kayo, di ba? Ganun lang yun. BS kasi, kaya tuwang-tuwa kayo galit na galit kayo di ba? BS kasi yung po nyo, BS in everything, kaya pag dinidibang ng mga talagang merong alam, galit na galit kayo. Yun lang mga master, yun lang, ang purpose lang naman nito, na, patungkol nga dito sa kaalaman, lamang talagang may alam. Diba? Ay dito nga, yung kay Maharlika, kung talagang totoo yung pinagsasabi mo, diba? Palangga. Kung totoo yung sinasabi mo, palangga, umuwi ka dito sa Pilipinas. Ganoon lang yun, patunayan mo. Diba? Patunayan mo sa korte, patunayan mo sa
sa taong bayan na nakikinig sa'yo, di ba? Yung mga palangga mo na nakikinig sa'yo, eh, patunayan mo yung mga bintang mo. Ganun lang yun. Di ba? Kasi ikaw ang magpapatunay niyan, kasi ikaw yung nang, di ba? Ikaw yung nang husga. Di ba? Ganun lang yun. No? At sa mga tulponatics naman, dapat matuwa tayo. Di ba? Matuwa tayo na may mga ganyan na tao, di ba? Na mga professional sa kanilang mga larangan na nandito sa social media para ituro sa atin, di ba? Turuan tayo kung ano yung tama, di ba? Ganun lang yan, mga tulponatics, di ba? Yun, mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Pasensya na, umaba na tayo, no? Pero, at least, di ba, may natututunan tayo, diba? Sa panonood sa mga ganyan, no? Kaya nga, inaalok pa rin natin to sa mga tulponatics kahit inaayawan nila inaalok pa rin natin. Binibigyan pa rin natin sila ng dapat nilang pag-isipan kung talaga bang i-hate nila or 'di ba? Or tatanggapin nila. Ganun 'yun, 'di ba? Para kahit paano may community sa utak nila na dapat pala talaga mag-aral ako ng batas, 'di ba? Ganun lang 'yun, no? Wala pagdating sa ganyang bagay dapat wala mo nang idol. Kasi di ba, pag nadidibang kasi yung idol nila, dyan sila umiyak ng todo eh. So mga master, no, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga na Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po sa pansamantala. God bless. Ingat po kayo, no? Shoutout po pala kay Atty. Libayan, shoutout kay Atty. Claire, kay Fiscal EJ, shoutout sa mga kabatas natin dyan. At shoutout sa mga master ko dyan na nanonood sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyo. Yan na nga po. Hanggang dito na lang tayo mga master. Babush!